Kuminsan, minamahal, meron ako mga na-encounter noon, yung mga hindi na dumadalo. Sabi nila, okay pa naman ako. Pinagpala nga ako eh. Meron ako naka-encounter niyan eh. Napansin ko doon sa palengke sa Novaliches. Dati manggagawa po yun. Eh siyempre nakahubad siya, wala siyang pang-itaas, naka-short pant lang. Hindi ko alam na siya pala yun. Sabi niya, Brother Danny. Pagtingin ko sa kanya, na-recognize ko yung mukha niya. Sabi niya, kumusta? Sabi ko, ako ang mangumusta sa'yo. O, kumusta ka? Okay ba rin? Sabi niya, kumusta yung bahay mo sa langit? Nandun pa rin yun. Nandun pa rin. Eh baka napalitan na yun. Baka naaagaw na ng iba yun. Hindi. Sabi, hindi naman ako nagbago eh. Hindi naman ako nagbago. Yung puso ko, sa Panginoon pa rin. Sabi niya. Si Mala pastor pa rin, pastor ko. Sabi niya. Alam mo, nung lumabas ako pagka manggagawa, nagkaroon ako ng asawa. Nagkaroon ako ng negosyo. Yung asawa ko, mayaman. Sabi niya. May anak ako. Kaya ganun ba? Siguraduhin mo yung mansion mo sa langit, hindi maagaw ng iba yun. Oo, sabi niya, hindi maagaw yun. Sunod na dalo ko sa Amoranto, nagkita kami. Dala yung mga anak niya. O naka-long sleeve na siya ng puti. O, kumusta? Bumalik ka na. Oo, namatay asawa ko. Sabi niya. Tapos pinalayas ako ng binan ko. Ay ito, wala akong pagkain sa anak ko. Baka may pira ka dyan. Pahingi naman. Minaawa ko, binigyan ko. Ano ko minsan, pag wala pa yung palo ba, yung yabang ng tao. Amen. Yung yabang. Yung yabang niya, nawala din. Kung sino yung mga kakilala niya, mga former worker, mga kakilala sa kanya, dadalhin na niya anak niya. Nakakaawa din, minamahal. So, delikado eh. Pag mapasok yung pride, sabi nga, pride come first before destruction. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpakan yung mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, acts like a sharp sword, bringing insight and judgment. Yan po yung salita ng mahal na Panginoon. Para itong tabak, sharp sword, bringing insight and judgment. So, ang salita ng mahal na Panginoon, yun po yung huhusga sa mga tao. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ephesians chapter 6, verse 11, Isaiah 49:2, and Revelation 1:16, huling talata. Ephesians chapter 6, verse 11. Dito po sa taga-Efeso 6, talata po 11. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Amen. Ephesians 6:11. Dito'y taga-Efeso 6:11. Kunana dito'y, ikawesyo ti amin akabal ana Diyosan, tapno mabalinyo, ti agtalinaed bumusor kadagiti pangalilaw ti sairo. Amen. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Amen. Amen. So, isuot mo ang buong armamento ng Diyos. Minamahal. Kasi ang dyablo, ang kaaway, nandyan palagi. Ang kaaway natin, hindi po tao. Siya po'y pumapasok sa tao. Siya'y espiritu. Amen. So yung tao, hindi po yun ang kalaban natin. Yung pumapasok sa tao. So kailangan minamahal yung tao
na pinasukan ng masamang espiritu, mamulat na hindi na pala siya yun. Di ba yung mga nakapatay, sabi nila, nang didilim. Nang didilim ang isip ko, hindi ko na alam yun. Oo. Nang rape, may balita pa noon, yung kasagsagan pa ng maraming mga adik noon, mga lola na nila, na rape na nila. Dahil high sila sa droga. Na-rape nila, sarili nilang anak. Apo, yung mga lulo. O, tingnan mo yan. So, pumapasok yung masamang espiritu. So, ang nangyari, para malutas, pinatay lahat yon. Yung mga rapist na yun, mga drug addict na yun. Kaya yung masamang espiritu, tatalon lang sa iba yun. Hindi naman manatili sa patay na katawan ang masamang espiritu. Lilipat lang yun. So yung huminto na yung patayan, mayroon na naman, milyon na namang mga drug addict. Ganun kabilis. Kahit patayin mo pa lahat yan, palipat-lipat lang yan, palipat-lipat. So kailangan, wala nang mapapasukan yung masamang espiritu. Kailangan ang tao ma-born again. Amen. Kailangan ng tao mabautismohan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay para mapatawad siya sa lahat niyang kasalanan at makamtan niya ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano po yung kaloob ng Espiritu Santo? Kapangyarihan. Gift of miracles, gift of healing, gift of power, gift of faith. 9 gifts of the Spirit po yan. O paano mo matanggap yun kung hindi ka magpabautismo in the name of Jesus Christ? Di ba? So kailangan yan, minamahal. Tanggapin man nila ang katotohanan, kailangan nila, mga pari, mga pastor, mga ministro, anumang ranggo, mga bishop, iba't ibang mga sikta at denominasyon, relihiyon sa buong mundo, kailangang tanggapin nila ang bautismo in the name of Jesus Christ. At doon sila magpabautismo sa totoong iglesia na may prueba, may ebidensya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sabi pa dito, minimal sa Isaiah 49:2, Revelation 1:16, huling talata, 49:2 ng Isaiah. Dito po sa Isaiah 49:2. At kanyang ginawa ang aking bibig na parang matalas na tabak. Sa lilim ng kanyang kamay ay kinubli niya ako at ginawa niya akong makinang na pana. Sa kanyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako. Amen. Ilocano version. Dito po sa Isaiah 49, ang talatay 2, 49:2. Kaya't inaramid nati ngiwat ko, akas may sa kampilan, anatadem, liningin danak, ti aniniwan, ti imana, ken isu inaramid nak amay sa napasiling nga orongan, ititaguban, indulin nak. Amen. Everybody say praise the Lord. O, di ba? Lahat ng mga nanonood sa television program ng ating mahal na pastor, nagla-live siya sa IBC 13, sa PTV4, saan pa yung mga live sa JMA yata, mayroon ding live siya dati. Oh, yung mga nakarinig, tumalab sa kanila yung salita ng Diyos. Sabi po dito, minamahal, and He hath made my mouth like a sharp sword. Sharp sword. Nasasaktan sila. Natatamaan yung kanilang ego, yung kanilang relihiyon. Pero, nung sila'y naniwala at dumalo, nagpabautismo, gumaling ang kanilang makaramdaman, nagbago ang kanilang mga buhay. Millions, hindi lang thousands. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pinagpala ng Diyos. Huling talata, sa Revelation chapter 1 verse 16.
Apokalipsis 1, talata po 16. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Amen. Ilochan. Dito po sa Apokalipsis 1, ang talatay 16. Ket iti makanawan nga ima na, nagigem kadagiti 7 a bituen. Ket iti ngiwat na rimuar ti may sa akampilan, adwa ti tadem na, ket daydi rupa na kasla panaglawag ti init, no karanyag na. Amen. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. Ang tinutukoy po dito, minamahal, ang ating Diyos na buhay, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Dahil sabi ng 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first, and I am the last. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword. Sharp 2-edged sword. Ang tinutukoy po yung sharp 2-edged sword ay Word of God. Amen? Salita ng Diyos. Ganon ka-epektibo ang salita ng Diyos, minamahal. Ha? Ang salita ng tao, walang power. No? Yun pa naman ang ating palaging sinusubaybayan, yung mga comments, against, or pabor. Wala yun, walang kwenta lahat yun. Ang importante, salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit masakit ito, minamahal, matatamaan tayo, naituwid naman yung buhay natin. Yun ang kulang. Ha? Yun ang kulang ng ating mga kababayan. Ang ginagawa ni Satanas, mayroon mang nagdadala ng Bible, pinagtatalunan. Instead na sundin, pinagtatalunan. Ito yung ay hindi totoo yan. Ito yung ganun. Ito yung ganyan. Ito yung ganyan. Oh. Akala mo, langit ka na dahil nagbitbit ka na ng Biblia. Pero pumasok pa rin si taning doon. Pumasok pa rin ang kaaway. So mamaya, magsuntukan na yan. Magmumurahan na yan. Oh. Dahil ang kanilang relihiyon daw pinakaluma. Sabihin naman ng isa, kami ang totoo dahil nabasa dito. Oh. Pero hindi nila napansin, ang buhay nila walang pagbabago, walang manifestasyon ng kapangyarihan. Yun ang ayaw ni Satanas na mapansin sa buhay nila. Kahit magpatayan pa sila dyan, magkagatan pa sila dyan, huwag lang silang mamulat na ginamit na pala sila ng kaaway ng Diyos. Amen. Wala po sa kanila ang nasa katotohanan. So salamat sa mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng tunay na pastor, propeta ng Diyos sa huling panahon, at tinuruan tayo ng tamang pag-unawa sa salita ng Diyos na ito'y isabuhay at ito'y ating ipangaral din. Amen? Everybody say praise the Lord. So kung mayroon po kayong mga mahal sa buhay dyan, na halos magmumura na dahil bakit huhulihin sila? Nasaan na daw yung kanilang karapatan? Karapatan daw nilang ganun ang kanilang buhay, na makahubad. Karapatan daw nilang uminom dahil pera naman daw nila yon. At karapatan din nilang lumabas sa kalye dahil harap naman ng bahay nila yon. Sabihin na lang ninyo, dumalo kayo kasi kayo sa amin. Bibigyan kayo ng malapinoo ng kalayaan. Amen?
Oh, if you know the truth, and the truth shall set you free. Anong kalayaan yon? Kalayaan na hindi na kayo gapos sa bisyo, hindi na kayo gapos sa kapangyarihan ng dyablo. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, hindi naman tayo napipilitan eh. Ito yung ibinihis ng Malapinon sa atin, bagong bihis na tayo. In and out. Amen. Ha? Kung nagtataka sila kahit gaano kainit ang panahon, kaya nating maghaba ang damit. Yan na kasi ang nasa Biblia eh. Ha? Sa bagay, sa impyerno, nakahubad lahat doon. May damit ba sa impyerno? Ha? Pwede ba magdamit sa impyerno? Hubad lahat sa impyerno. Dahil napakainit doon. Sa langit, ang nakikita ni John the Beloved, mga nakaputi na mamahaba ang damit. Nilinis sa dugo ng kordero. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay minamahal. Hallelujah. Palad tayo. Biblikal yung ating buhay. Ha? Kung paano tayo nabuhay ngayon, yan po yung ating natutunan sa Bible. Ito po yung itinuturo sa atin, sa salita ng mahal na Panginoon. At tayo po'y sumunod na taus-puso. Masaya, hindi napipilitan. Dahil dito tayo pinagpapala. Nung tayo sumunod, gumaling ang ating makaramdaman. Nagbago ang ating buhay. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan. At higit sa lahat, buhay na walang hanggan na ipinangako ng mahal na Pinoon sa piling niya minamahal sa kalangitan. Hallelujah. Sa lahat nating mga beloved viewers at mga baguhan na narito, mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Una-una, panampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. At pang-apat, Diyos nang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Awitan muna natin itong mahal.